Pinapasalamatan sa lahat. Kaya naman, muli, sa gabing ito, sa aming paglapit, kami, Panginoon, ay inyong linisin, patawarin sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. At hayaan niyo po muli na ang mga salita po ninyo ang maggawad po sa amin ng biyaya at pagpapala. At dalangin po namin ang mga salita po ninyo, Panginoon, ang maghatid sa amin ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, ang mga salita ninyo ang magbigay sa amin ng katatagan, Panginoon, upang ang aming pananampalataya, Panginoon, ay hindi kami mapalayo sa inyo. Of course, lalo pa kaming mapalapit at makilala po namin kayo ng lubusan. Nang sa ganon, Panginoon, anuman ang mga hamon, mga pagsubok na darating sa aming pananampalataya, ito po ay aming mapagtatagumpayan. Kaya sa inyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat, kasama po ang aming mga pangangailangan. Ito po ang aming samdalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let us continue our part 2 ng ating pinag-aralan ng last Tuesday about the life of Barak, the hesitant faith. At ngayon, dugtungan natin uli ang ating napag-aralan ng last Tuesday. Let us read once again the Word of God according to the Hebrews chapter 11, verse 32 hanggang sa verse 34. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga pang-ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablag na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon muli at kanyang mabuting gabi.
You be seated at ating pong ituloy ang ating pinag-aralan ng last Tuesday. Mga kapatid, habang binabaybay po natin ang lahat ng mga heroes of faith in the whole chapter of Hebrews 11, ako rin po ay natutuwa na challenge po ako. Kasi hindi naman talaga ako nagtutok nung nakapokus sa character. Nagagamit kong illustrations, yung mga characters, mga names, pero hindi ako pumupokus doon sa parang biology nila at saka yung kanilang history at yung kanilang character. Pero ang Hebrews 11 na ating sinisiris na mga heroes of faith, na lalaman natin yung kanilang mga pagtawag sa kanila ng Panginoon, kung paano sila nabuhay, paano sila dumaan sa problema at pagsubok, paano sila nanalig, at paano sila nagtagumpay. Ang sinasabi dyan sa Hebrews chapter 11 verse 32 ay napatikom nila ang mga bunganga ng leon at napatay nila ang mga naglalagay ng mga palasubayon or flames. At na-conquer nila ang mga kingdoms. At sila'y mahihina, parang katulad natin, ngunit binigyan sila ng lakas. The reason why na they overcome the world, trials, circumstances, they have won the battles because, a simple word, because of their faith. Faith dahil lang sa pananampalataya. And this faith, this makes us para makasurvive tayo. In fact, hindi lang dapat ginagamit natin ang faith para makasurvive tayo. May faith tayo because we have already known, alam na natin, kilala na natin, at alam na natin na tayo po ay nagtagumpay kasama ni Jesus. Amen? Magkaiba po kasi yung nananalig ka para magtagumpay sa nananalig ka dahil nagtagumpay ka na. Magkaiba yun. Kasi may possible pa na matalo ka kung nananalig ka para lang magtagumpay. Pero kung nananalig ka dahil nagtagumpay ka na, doon kasama ni Jesus sa tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ikaw nga ay magtatagumpay. Magkaiba kasi yan sa point of view, pananaw, at saka sa insight ng ating pananampalataya. Okay, and that is all about the life, the story, the faith of Barak. Marami kasing pronunciation niya nung nakaraang Martes na pinag-aralan natin. Ang pronounce kasi niyan ay sa Hebrew is Barak. Barak. Sa English naman is Barak. Sa US, ang pronounce nila, kung paano nila pinopronounce Barack Obama. Barack. Ganun ang pronounce niyan. Hindi Barak, kundi Barack. Parang mabilis na matigas. So, yan po ang name niya, mga kapatid. Sa Judges chapter 4, ang mga Israelita po ay paulit-ulit na nagkakasala. Lumalabag sa Panginoon, gumagawa sila ng evil. Kaya ang ginagawa ng Diyos, so the Lord sold them into the hands of Jabin or Jabin, king of Canaan. At si King Jabin ng Canaan ay meron po siyang commander-in-chief ng kanyang army. Ang pangalan ay si Sisera. So ang ginawa, pinasakop sila kay Jabin ng Panginoon because of God disciplined His people because they disobey Him. Kaya, sinakop sila, inoppress sila ni Jabin ng almost 20 years ng oppression, pang-aalipin sa kanila. So, together, Jabin and Sisera, doon sa kanyang army na commander-in-chief, ay inoppress nga nila ang mga Israelita. And finally, doon is, they couldn't stand it any longer ang mga Israelita, kaya, nagdasal sila sa Panginoon at sila naman po ay tinulungan ng Panginoon.
At ang tulong ng Panginoon ay pumasok ngayon kay Deborah. Who is Deborah, mga kapatid? Si Deborah siya po ay, so God called the heroine, isang bayani na babaeng propeta. Ang pangalan niya Deborah, to rescue his people. Deborah in turn called on a mighty warrior named Barak. Tinawag niya ngayon itong si Barak. Si Deborah, actually, she was a judge of Israel. During the time, ang Israel ay wala po silang hari. Ang namumuno at nagdadala sa kanila ay walang iba kundi ang mga tawag ay judges o mga hukom. Hindi katulad ng mga bansa na karating nila, may mga hari. Tanging sila lang ang walang hari. Ang kanilang pinaka-leader ay mga hukom. At isa po doon ang isang babae na prophetess, ang pangalan Deborah, para siya po ang humahawak at nagdadala sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng Panginoon. And Deborah, in turn, called on a mighty warrior named Barak. Sabi diyan sa my verse 6, she said, for Barak, son of Abinoam from Kedesh in Naphtali, and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go, take with your 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them up to Mount Tabor. I will lead Sisera, the commander of Jabin, with his chariots and his troops to the Kishon River, and give him into your hands. Napakaliwanag ng command, ng utos ni Deborah kay Barak na the Lord God of Israel commands you. Inuutusan ka, sinusugo ka ng Panginoong Diyos at ibibigay sa iyo si Sisera, yung commander-in-chief ni King Jabin. And then, ibibigay siya sa iyong mga kamay. Nang marinig yun ni Barak, mga kapatid, hindi kaagad siya naniwala. Hindi kaagad siya nanalig. Hindi buo ang kanyang pananalig. Naniwala man siya, nanalig man siya, pero nanghingi siya ng kondisyon. And the name Barak means to bless, upang pagpalain o pagpalain. Yun po ang ibig sabihin ng Barak o Baurak. Or ang katumbas pa niyan is lightning or a lightning flash. Parang kidlat. Parang isang thunderbolt ang katumbas niyan. Isang ulog o kaya a flaming sword or isang hiyas. Si Barak was Israel military general under the leadership of Deborah. Yun po. Yung step natin ng nakaraan is what kind of faith did Barak have? Barak's faith respond to God's call with hesitations. May faith na siya, kaya nga lang ang pananampalataya niya sa pagtugon niya sa command ng Diyos sa kanya through Deborah is meron pang hesitation, pag-aatubili. Barak received his order from God's appointed leader and prophetess. Sino po yun? Sa Judges 4 verse 8, Barak said to her, if you go with me, kung sasamahan mo ako, I will go. Pupunta ako. But if you don't go with me, pag hindi mo naman ako sinamahan, hindi na ako pupunta. Hindi ko susundin yung sinasabi ng Panginoon ng Diyos. So look at that kind of faith. He will go kapag sasamahan siya. Pag hindi siya sinamahan, hindi siya sasama. Ano ibig sabihin nun? Meron siyang hesitation. Pag-aatubili. So si Barak ay nag-respond sa utos, sa tawag ng Diyos para i-deliver ang bayan ng Diyos. Kaya nga lang, siya po ay masyadong apektado ng sufferings na ginawa ni King Jabin ng Kanaan. Imagine, 20 years. Kung susundin niya ang utos ng Diyos,
through the prophetess Deborah o Judge Deborah, sa loob ng 20 years, sila'y naghirap sa kamay ni Haring Jabin, mga kapatid. So, maraming katanungan. Natatakot ba siya? Kailangan niya ba ng assurance, ng presensya ng Diyos para sumunod lang? O siya ba ay merong palagay ng katigasan ng ulo? O siya po ba ay nagpapakita na yun ba'y pananampalataya o hindi? Whatever it is, mga kapatid, he was hesitant. Siya po ay nag-aatubili. May faith siya, kaya nga lang, hindi siya sigurado at hindi siya komportable na sumunod kung hindi sigurado ang assurance ng pagsama ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Deborah, if you go with me, kung sasamahan mo ako, I will go. But if you don't go with me, hindi na lang ako pupunta, hindi ko nasusundin. That's kind of faith. Imagine, di ba? Merong pananampalataya naman, kaya nga lang, hindi kompleto, nandoon pa rin yung kanyang pag-aatubili o pag-aalangan. That's exact word sa Tagalog. Pag-aalangan. Hindi naman siya alanganin, pero nag-aalangan lang. Iba kasi yung alanganin. So, jump ko na yan mga kapatid ha. Pangalawa, what kind of faith did Barak have? Dito tayo nagtapos nung last. Barak's faith depends on God if there is companion. Sabi ni Barak, I will go, but if you go with me, tapos sabi ni verse 9 ng Judges chapter 4, verse 9, very well, she replied. Replied din ni Deborah, dun sa sinabi niyang, pupunta ako, susundin ko si Yahweh, basta samahan niyo ako, pag hindi, never, wala. Sabi ni Deborah, very well, she replied, I will go with you. Sige, sasamahan kita. But you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera, dahil ang pagtatagumpay ng Diyos kay Sisera will be at the hands of a woman. Hindi mapupunta sa iyo ang karangalan, hindi ikaw makakapatay sa kanya, pero pwede nating matalo ang mga kaaway, pero hindi sa kamay mo. Well, siguro tinanggap niya yun, basta ang mahalaga is may kasama siya. Basta ang mahalaga, may companion siya. Diba, naalala ninyo nang ina-elaborate ko to? May mga pagkakataon sa buhay natin, wala tayong disposition, hindi tayo makapag-decide, kahit alam nating tama at mabuti, kahit alam natin na sigurado tayo na patnubay ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, pero hindi naman tayo makatindig. Ang hina-hina natin, ayaw nating tindigan, ayaw nating tayuan. Kasi natatakot tayo, baka mag-fail tayo. Kung minsan, kailangan natin ng companions. Diba? Kailangan natin ng companions. Kasi kung wala rin tayong kasamahan, malungkot din. At may mga problema sa buhay na hindi natin kayang masolve na nag-iisa tayo. Yung mga dapat nating gawin, hindi rin naman natin magawa kung nag-iisa lang tayo. But there are times, meron din namang pagkakataon, na kung wala kang companions, basta kasama mo ang Panginoon at inuutosan ka ng Panginoon at pinagagawa sa iyo ng Panginoon, kung ang Diyos naman ang companion mo, kasama mo, ay hindi mo sila kasama, magtatagumpay ka pa rin dahil ang Diyos ay sapat na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, that's it. Jump na po ako sa pangatlo, mga kapatid. Ang pangatlo po natin is, lumagpas ba ako sa pangatlo? Wala yata. Pangalawa. Pangatlo. Sa pangatlo natin is what kind of faith na meron po si Barak. Ang meron kay Barak is what kind of faith did Barak have? And the last one is not only faith of Barak's faith is if he will obey God if he had a companion, kung meron siyang kasama. Pangatlo,
Barak's faith brought honor to God. Ang pananampalataya ni Barak ay nagdala ng karangalan ngayon sa Diyos. All in all is sumunod na siya after ng kanyang hesitation at after ng kanyang assurance na sasamahan siya ni Deborah. And then, ang nangyari, tumuloy na ngayon siya. At nang siya'y tumuloy, mga kapatid, what happens there? Konting paliwanag ko lang ha. Ang nangyari doon, nang siya po ay tumuloy na sa utos ni Deborah na habulin si Sisera. In fact, ang nangyari po ng kanya pong hinabol si Sisera is nakatakas si Sisera at ang tumalon kasi siya sa kanyang kabayo, sa kanyang karwahe, sa kanyang chariot. At nagtago po siya doon sa bahay ni Jael. There was a name here, Heber. Meron ditong tao ang pangalan ay si Heber. Si Heber siya po ay kamag-anak ng asawa ni Moises na doon din nakatira sa Kanaan. Itong family ni Heber na kamag-anak ng asawa ni Moises, ng asawa ay si Jael, they were very close. Malapit sila kay Haring Habin at kay Sisera. Malapit. So, nang tumakas itong si Sisera, habang hinahabol ni Barak, napunta siya doon sa tolda sa tent ni Jael. Pinatuloy ngayon siya ni Jael. Nang pinatuloy siya ni Jael is pagod na pagod siya, no? Uhaw na uhaw at pagod na pagod. Humingi ng tulong si Sisera, yung commander ng king ni Habin ng Kanaan. Sabi niya, itago mo ako, hinahabol ako, papatayin ako. Pinatuloy siya ni Jael. Nang pinatuloy na siya ni Jael, sabi niya, bigyan mo muna ako ng mainom dahil nauuhaw ko. After nang pinainom siya at nakapagpahinga si Sarah, nakapagpahinga siya doon sa tolda ni Jael ng mag-asawang Heber. And then habang siguro sa pagod, no, nakatulog siya si Sarah. Ang ginawa ni Jael, kumuha siya ng tulos ng tolda, yung tulos ng tolda. At habang natutulog si Sarah, lumapit siya ng dahan-dahan at itinurok niya sa noo ni Sarah at pinukpok ng maso. Namatay si Sarah. Maya-maya dumating ngayon si Barak. Sabi ni Jael, narito na ang iyong itinutugis, ang iyong hinahabol. Ayan, tingnan mo, patay na siya. Then, ang buong Israelita at si Deborah, nabalitaan nila, nalaman nila, na hindi siya ang nakapatay. Hindi si Barak ang nakapatay kay Jael, kay Sisera. No? Nalilito tuloy ako, no? Hindi siya ang nakapatay. Ibig sabihin, an ordinary woman na walang posisyon at hindi masyadong kilala, hindi kahanay sa military ng Israel, ang nakapatay sa commander-in-chief ni Habin, mga kapatid. So therefore, tama ang sinabi ng Panginoon ni Deborah kay Barak. Sabi niya, I will go, but only if you go with me, sabi muna ni Barak. Then, sagot ni Deborah, very well, she replied, I will go with you, but you will receive no honor. That's the point. Ito yung point na gusto kong sabihin. Hindi ka nga lang makatatanggap na ikaw ay pararangalan, ikaw ay kikilalanin, at ikaw ay ipopromote. Parang gano'n ang ibig sabihin niyan. But you will receive no honor. Hinighlight ko, in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman.
mapupunta lang sa kamay ng isang babae. Hindi sundalo, hindi militar, walang posisyon, hindi propeta, isang pangkaraniwang may bahay, mga kapatid. And that is the name of the woman is si Jael. So, what does it mean, mga kapatid? Si Barak, kung titingnan po natin, no? Deborah informs Barak that the honor of victory in battle will go to an ordinary woman. Punta lang doon, mga kapatid. I-jump ko to, ha? Nakapusin tayo ng oras. Barak lost a great deal of honor because he doubted God's control over the situation. Yan ang nangyari. Nawalan tuloy siya ng isang karangalan dahil nagduda siya sa pagsama, sa pagkilos o pagkontrol ng Panginoon laban doon sa situation. Sometimes, bago tayo sumunod sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, minsan pinapasukan talaga tayo ng pagdududa. Itong mga heroes of faith na ito, hindi sila nangangahulugan na they are heroes of faith, na tala sila sa Bible, na ilagay sila, na isulat sila dyan sa Bible, hindi nangangahulugan na may faith sila at hindi sila nagduda. Nagduda rin sila. Si Abraham, nagduda rin. Pumunta ng Egypt. Lalo na si Sarah, tumawa, nagduda, magkakaanak pa ba ako? Ganun. Dami, lahat sila nagduda. May mga pagdududa. Just like Barak. Imagine, ha? Mga heroes of faith, pero nagkaroon sila ng mga pagdududa. And Barak also doubted God's control over the situation. Yun ang kanyang karanasan dito. So, he lost a great deal of honor. Nawalan ngayon siya ng karangalan. Well, noon kasi, basta may mga gera-gera talaga noon. Mga invasion, pagsasakop-sakop, katapos may tumayo na bayan na may pananampalataya, nagtiwala sa Diyos, ginamit ng instrumento ng Diyos. Ang ginagawa sa bayan ng Israel, pinaparangalan. Pero hindi nangangahulugan, kinukuha yung karangalan. Ang ibig sabihin, binibigyan sila ng parangal. Ganyan ang mga kultura noon ng mga kingdoms. Pag merong isang hari, nanalo, ang general, yung lahat ng kanyang mga na-spoil doon sa gera, ipaparada nila yun doon sa bayan, sa kanilang bayan. Yun ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Ganon ang kanilang mga kultura. Now, si Barak, maaring meron sana siyang ganong pagpaparangal, pero hindi niya na lang naranasan, mga kapatid. Bakit po? Maybe the reason is because Barak had a personal honor if he had defeated si Sarah. Meron siyang personal honor kung natalo niya nga lang si Sarah. Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Ang utos kasi ng Diyos, bago sabihin sa kanya, the Lord is with you. Go with your strength. Kaso kung sinunod niya yun at pinaniwalaan niya yun, maaring inonor siya sa bayan ng Israel. Pero sabi niya, ayoko pag hindi mo ako sinamahan. So, it would have been personal honor if he had defeated si Sarah. Nawalan tuloy ng karangalan. Ibig sabihin, minsan sa buhay natin, hindi tuloy natin nakakamtan yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. Kasi, alam nyo, Diyos dapat ang nagpaparangal sa atin, hindi tao. Amen. Hindi tayo pwede magparangal sa isa't isa at hindi pwede natin i-honor ang isa't isa. Pero kapag pagpaparangal, ang Diyos, gawa lang yun ng Diyos eh. Katulad si Mary, pinarangalan ng Diyos. Tama ba? Alright. And God said to Mary, "Blessed are you among women." Tinaas siya ng Diyos. Pero hindi si Mary nagtaas sa sarili niya. Napansin po niyo, ang Diyos nagtataas, nagpaparangal. Halimbawa, kung hindi man tayo itataas sa pangalan, sa posisyon, pero yung pagpalain ka ng Diyos, isang honor mo, isang karangalan yun, di ba? Wow, nakakaingit ka naman. Ang dami mong blessing. Sa'yo ba galing yun? Hindi, ginagawa sa'yo ng Diyos yun kasi
nakikita ng Diyos yung buhay mo, pananampalataya mo, pagtitiwala mo. Kaya ginagantihan ka lang ng Diyos ng blessing. So blessing, it could be parangal, honor. Pero sino gumagawa? Ang Diyos. So, si Barak, nawala yun, mga kapatid. Oh. Pero, ang maganda doon, nakasama naman siya sa Hall of Faith, sa Heroes of Faith. Barak cared, Barak cared more about gaining the victory for God rather in his own personal praise or glory. Parang sinasabi niyan, okay. Nang sinabi sa kanya ni Deborah, o sige, sasamahan kita ha, pero you will not gain honor in this venture. Okay lang. Walang problema sa akin. Hindi ako mahilig sa mga parangal, sa mga appreciation, mga plaque, mga sampagita, pakwintas, mga garlands. Basta samahan mo lang ako. One thing na makikita natin kay Barak, hindi siguro siya after sa parangal, kasikatan. Ang gusto niya lang, sigurado siyang mananalo siya sa battle. Amen. See? Well, may mga tao talagang mahilig sa parangal. Meron talagang ganun, mga kapatid. It is a pride. Oh? May mga taong para sa kanila parang kahiyaan ang walang ganito, walang ganyan, walang bagay, walang ganito, walang ganyan. Kaya gagawin at their own expense kahit na magkabaon sa utang, magkahirap-hirap, magkanda pagod-pagod at magkanda kuba-kuba. Huwag lang makita ng kanilang kapwa na sila ay nalulugi, bumabagsak, naghihirap. Kaya ang gagawin, magpapabongga para naman mabigyan din ng karangalan. And that is the pride of life. Amen? Pride of life yan eh. Diba? Bakit mo pipilitin ang isang bagay na magkaroon ka para lamang hindi ka nila makita na ikaw ay mahina, walang lakas, walang kakayanan at naghihirap. Sa buhay, kung gusto mong maging masaya, tanggapin mo kapag anong dumarating sa buhay mo. Amen. Tanggapin mo lang. Kasi, hindi naman lahat ng panahon, mahirap ka. Baka isang araw, sa kabila ng kahirapan mo, ikaw naman ngayon ang nasa itaas at nananagana. Amen. Maaaring ganun lang, di ba? Panahon lang siguro, mga kapatid. So, Barak cared po more about gaining the victory for God. Hindi naman dito binanggit niya at sinagot niya kay Deborah, okay lang, kahit wala akong honor, kahit hindi mo ako makilala sa bayan natin, parangalan, basta samahan mo lang ako. So, if others got the credit, that was fine for him. Sige, okay lang. Kahit ibigay niyo pa yun doon sa mahilig mag-agaw ng credit. Ako nag-donate niyan ha, ako nagbigay niyan. O ako ang nag-open niyan, ako ang nagpakain diyan. Ako ang sumagot sa kanila. Ganun din ako. Kaya kita ninyo, yung mga taong mahilig sa honor and sa credit, pag hindi na sila napipraise, wala na, hindi na sila nagiging active, hindi na sila nagiging committed. That's the sad na pangyayari sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kung sino yung mga taong masisipag, hindi nagpapadiscourage at hindi nagbibilang at tinitimbang yung kanilang ginagawa? Yun yung mga taong wala talagang ka-honor-honor, ka-credit-credit na hinahanap sa buhay. Bakit? Kasi ang iniisip nila, yung ginagawa nila para sa Panginoon, hindi para sa kanila. Exactly, di ba? Ang sarap kaya nang gumagawa ka na hindi ka napipressure. Kasi ang pressure kasi kapag hindi ka in-honor at walang credit, parang hindi ka masaya sa ginawa mo. Nagpakain ka, parang hindi ka masaya. Iba yung nagpakain ka kahit hindi ka in-honor, yung sarap ha, ganda-ganda, saya-saya ng ating activity, ng ating gathering. Galing mo talaga. Believe na ako sa iyo.
Ganda ng damit mo, sexy mo dyan. Paano pag wala na yon? Magiging active ka pa ba? Magiging committed ka pa ba? Uulit-ulitin mo pa rin ba yung ginagawa mo sa Panginoon kahit walang credit? Amen? Amen. Ganun po ang ibig sabihin nun. If others got the credit, siguro sa isip-isip ni Barak, that was fine. It is okay for me. His concern was for God's victory and honor. Kaya, yung step natin is, binalik ko lang ang step natin is, Barak's faith brought honor to God, not to him. Yung dalawang step, medyo negative eh. Pero dito, nagbago siya. Kaya pala, yung tao, kahit negative siya, napakalaki ng chance na magbago siya at mag-improve siya. Depende sa kanyang nararanasan at pagtanggap. So, balikan natin mga kapatid Barak cared for more about the glory of God. Now, after the battle was won, ito na ngayon. To make the story short, namatay na si Sarah, no? Yung commander-in-chief. At naubos na ang ginawa kasi ng Panginoon. In fact, actually, yung mga tauhan ni Jabin ay nilito ni Yahweh, nilito. Nagkagulo-gulo, nilito sila. Hanggang sa malito sila, mataranta sila. Na-corner na sila ng mga Israelita at inubos sila, pinatay po sila. Hindi kasi na-mention dito kung paano namatay din yung hari ng Kanaan na si Jabin. But actually, ang sabi lang dyan ay they won the battle. Nagtagumpay sila. And after the battle has won, Deborah and Barak joined together. Nagsama silang dalawa in singing a song of praise to God. Yan po ang sabi ng Judges 5 verse 1 to 3. On the day of Deborah and Barak son of Abinoam sang this song, when the princess in Israel take the lead. Sino kaya yung sinasabi niyang princess dito? We do not know. Ano ba ito? Si Deborah ba ito? Hindi natin alam. Take the lead when the people willingly offer themselves. Kita ninyo? Merong nag-lead at mga taong nagkaroon ng willingness to participate, to cooperate. When the princes in Israel take the lead, and when the people willingly offer themselves, praise the Lord. Verse 3, hear this, you kings. Pakinggan niyo ito mga hari. Listen, you rulers. Pakinggan mga pinuno. Even I will sing to the Lord. I will praise the Lord, to the God of Israel in song. You see, ang linaw-linaw. After the battle has won, saan napunta yung glory? Saan napunta yung papuri? Saan napunta ang karangalan, ang pagsamba? Sa Diyos. Napakasarap. Every time na nagkakaroon tayo ng mga victory celebration, ang sarap purihin, ibalik sa Kanya. Ang sarap ialay sa Kanya, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Well, sa pamilya naman natin, marami naman tayo natatanggap ng mga events, mga pangyayari. Gumagraduate yung mga anak, kakaroon sila ng mga medal sa school, or na-promote, nadagdagan ng sweldo, or sabihin natin, may blessing na dumating, di ba? Ganyan. Nagpapakita yan ng mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Barak he delighted in the worship of God. The first reaction niya and response niya after the battles ended, he worshiped God. Ginusto niyang purihin ang Panginoon. What a good response. If you want to honor God, pagkatanggap mo kagad ng blessing, pagbiyaya at pagpapala, begin to worship God.
Huwag mong hintayin na makasingit ang demonyo at agawin yun ng demonyo. Purihin mo ang Panginoon kahit wala ka sa congregation, kahit wala ka sa church, doon lang sa sopa, sa sulok. Purihin mo siya ng purihin, sambahin mo siya, pasalamatan mo siya, and that is an expression of pagpapahayag na mas ng karangalan ng Diyos, hindi ang sa atin. Genuine faith leads to heartfelt worship. Ang totoong pagsamba, ang totoong tunay na pananampalataya, dinadala tayo sa puso ng pagsamba. Listen, genuine faith ang gusto kong sabihin. Kapag totoo at tunay ang pananampalataya mo, yung pananampalataya mo, dadalhin ka lagi sa pagsamba. Dahil sa pagsamba, ang Diyos kasi ang na-honor. Amen. Ang Diyos ang natataas. Tayo ang nabababa. Amen. Kaya sa Bible, mapalad daw ang nagpapakumbaba sapagkat sila naman ang itataas ng Panginoon. Amen. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Maglagay ako ng question bago tayo magtapos. Do we desire God's honor above our own? Tayo na lang ang sasagot niya. Sarili mo na lang. Do you or do we desire God's honor above our own? Yes. Kapag genuine ang faith mo, pero kapag peke ang faith mo, lagi ka lang maghahabol at maghahanap ng papuri ng ibang tao para sa iyo mapansin ka. Amen? Sabi ni St. Paul, 1 Corinthians 10:31, so whether whatever you eat or drink or whatever you do, ano ibig sabihin niyang whatsoever you eat, whatsoever you drink? Ano man ang kainin mo? Ano man ang inumin mo? O whatsoever you do, mas marami yun. Pag sinabing whatsoever you do, maaaring naglalakad ka, nagtatrabaho ka, nagkukuskus ka ng lababo, or nagmamap ka, or nagkakarpentry ka, or namamasyal ka. Do it for the glory of God. Ang ibig niya sabihin dito, kabaliktaran, kung ang ginagawa natin hindi nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos, hinto mo, tigil mo. Ano ba yung mga bagay na hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos? Pag tayo po'y nagsisiraan, nag-away-away, tuwang-tuwa ang demonyo. Napapahiya ang Diyos. Gossip, ayaw ng Diyos. Ano pa? Napakarami. Vices, ayaw ng Diyos because it does not bring glory to God. Whatsoever you do, whatsoever you drink or eat, do it for the glory of God. Ito naman ang gauge natin. Hindi masama ang uminom, ang masama po ang maglasing, ha? Sa Bible, hindi kasalanan ang uminom, ang kasalanan lang maglasing. Iba yung umiinom sa naglalasing, ha? Ang paglalasing ay vices, ang umiinom hindi. Brad, pagtapos hindi inom. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang umiinom kasi hindi naglalasing. Ang naglalasing ay isang bisyo. Anything that is vices is a sin. Pag sinabing vices is sin po yun. Ano pong gauge natin? Hanggat ang ginagawa mo ay hindi kinatitisuran, tuloy mo. Bantayan po natin, kung ang ginagawa ko may natitisod, kahit masarap ang ginagawa ko, ititigil ko kasi ang concern ko, yung glory ng God. Nakukuha niyo point ko? Amen. Hindi na natin kailangan ng maraming explanation and elaboration. Basta nakikita niyong natitisod ang nakakakita sa ginagawa ninyo, it does not bring glory to God. Kung ang ginagawa ninyo ay may sumasaya, nag-i-enjoy, tuloy-tuloy nyo lang. Amen.
Kung nagkakaraoke ka at natutuwa siya kahit maingay, pero natutuwa siya, ang ganda ng boses mo, tuloy mo lang. Pero pag nabubwisit siya sa boses mo, tigil mo na ang kakaraoke mo kasi may natitisod na. Yun po ang punto ko, mga kapatid. Whatsoever we do, basta hindi pinanggagalingan ng ikatitisod at ikasisira ng pangalan ng Diyos, tuloy mo, gawin mo. Pero pag hindi, stop it na. That's not for the glory of God. God, in the things of God, eto naman. In the things of God, it doesn't matter who gets the credit as long as God gets the glory. Hindi na mahalaga kung sino pa ang nakakuha ng credit. Basta hanggat ang Diyos ang nakakakuha ng kaluwalhatian. Sa Kanya lang ang glory. Hindi kasi maiwasan na yung tao hindi makasama. Pag napupuri ang Diyos, nakakasama rin yung tao eh. Imposible namang mapurit maluwalhati ang Diyos kung walang ginamit na instrumento. Tama po ba? Eh saan nagsimula yun? Meron bang nagsishare na hindi natin nakikita at kung sino yung pinagpala? Saan galing yun, di ba? Kailangan din natin yun na mapansin, mga kapatid. Pero hindi nangangahulugan sa kanya magtatapos ang lahat ng mga papuri. Maybe you receive credit, but God gets the glory because you are the instrument. Tama po ba? Amen. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. But God will share the credit. God will share the credit, but He will not share His glory. Magkaiba yan. Sabi ng Isaiah 42 sa New Living Translation, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else. Tama ba? Nor share my praise with carved idols. Hindi ko isi-share, ibabahagi ang mga papuri sa mga likha lang ng tao na mga idols. Anong ibig sabihin nito? God's glory will not share, will not give to anyone. Kanya lang yan. Sa Kanya lang yan dahil Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. And we are only part of His creation. Now, nagbigay ako ng tatlo lang mabilis lang. Dito ako magtatapos. At the end of the story of Barak's story of faith, there are 3 things to learn from him. Dito ko i-close yung aking conclusion. God will use anyone who is willing to be used by Him. Ginagamit ng Diyos ang bawat isa, kung sino pa man, basta pusa rin siyang magpapagamit sa Diyos. Kita ninyo? At yun si Barak. Nagpusa na siya magpagamit sa Panginoon. Nung una, hesitant siya, di ba? Pangalawa is, only submitting to God can we do a good work for Him. Hindi ka makagagawa ng nakakalugod, nakakaluwalhati sa Diyos kung hindi mo muna isusuko ang iyong buhay sa Diyos. It is impossible na makagawa ka ng something that glorify God kung yung buhay mo, layo-layo sa Kanya, imposible yun. Ang pwede lang makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod at malaking bagay sa Diyos ay yung mga taong buhay nila nakapasakop na sa Diyos. Hindi na yung sarili nila. Lagi nang niniisip nila yung para sa Panginoon, kaluwalhatian, karangalan, kabutihan, katapatan ng Panginoon. Ganun na yun, mga kapatid. Kung meron man tayong magagawa ng mga bagay na tama, mabuti at nakaaya-aya sa ibang paningin ng tao, pwede nating magawa yon para lugurin sila. Pero kapag ang buhay mo nakasuko sa Diyos, hindi ka gagawa na nakalulugod sa Diyos. Tama ba? Amen. And the last one, bago tayo tumayo. God is looking for some people who want to do something big for Him.
Naghahanap ang Diyos ng sino man sa atin na gustong gumawa ng malaking bagay para sa Panginoon. Bago tayo tumayo, will you be one of them? Amen. Tayo na tayo lahat. Isa ba tayo doon? Isa ba tayo sa kanila? Sa tinatawag ng Panginoon just like Barak. Panginoon, salamat po ng marami sa story of faith, the journey of faith of Barak. Salamat po ng marami. Panginoon, nung una hesitant siya at ayaw niyang sumunod sa iyong utos, sa iyong command, kung wala siyang nakikitang assurance of your presence through Deborah. But all in all, Lord, when Barak obey you, when he obey you, Panginoon, pinagtagumpay niyo po siya because of his faith. And he learned the lesson of his faith, Panginoon, na gusto niyang kayo ang mabigyan ng kaluwalhatian ng karangalan, hindi siya. Ganon din kami sa buhay namin, Panginoon. Gusto po namin na sa paglilingkod, pananampalataya, at pamumuhay namin dito sa mundo, kahit po nag-i-struggle kami, kahit meron kaming problema at pagsubok, naghihirap kami para lamang mabuhay ng tapat sa inyo, Panginoon. Hangad po rin namin lagi ang karangalan, kaluwalhatian sa inyong pangalan. Tulungan niyo po kami kapag nakagagawa po kami ng mga bagay at nararamdaman, nare-realize namin na hindi nagbibigay ng honor and glory sa inyong pangalan. Bigyan niyo rin po kami ng lakas na pigilan, huminto, tumigil at baguhin ang aming puso, isipan at mga landas. Panginoon, walang nagbibigay sa iyo ng karangalan na hindi niyo pinagpapala, Panginoon. If your name is glorified, if your name is magnified, there you are in the midst among your people. Dahil kayo ang gumaganti sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa ng inyong mga anak at mga lingkod. Hindi man kami magantihan ng aming kapwa, ng aming mahal sa buhay, o ng aming mga kaibigan, o ng aming trabaho, nananalig po kami, merong Diyos na nakakakita sa bawat isa sa amin at gumaganti ng lahat ng bagay na ginagawa namin. Because what we sow is what we reap, O Lord. And thank you, Lord, for this opportunity na kami ay nakakapakinig ng mga heroes of faith ng kanilang buhay pananampalataya para ma-inspired kami, Panginoon, harapin ang lahat ng mga challenges sa aming buhay. And once again, bless niyo po ang aming mga gifts and offering at lahat ng aming mga dala, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming loved ones. Continue, Lord, your mighty hands to touch them, bless them, and bless us. At kayong magbalik ng higit pa sa ating pangangailangan. In Jesus' name we pray, that in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. See you on Sunday.